Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo mga pag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Bumili ako ng libro para sa kanya. Bumili ako ng libro para sa kanya. Kapag in English po natin yan, ang iuna po muna natin na itong nasa unahan. Itong I, sumunod ay itong bought, tapos sumunod ay itong nasa baba. I bought a book. Okay po? Tapos isusunod natin yung para sa bilang for. Tapos yung kanya, kung lalaki, him. Tapos kung babae ay her. Subukan po natin ay him. So lalaki. Okay? So ulitin ko po. Pag tinranslate na natin sa English, ay I bought a book for him. I bought a book for him. Para sa bumili ako ng libro para sa kanya. Okay? Isa pa pong halimbawa. Bumili ikaw ng mga libro para sa iyong kaibigan. Bumili ikaw ng mga libro para sa iyong kaibigan. Kapag in English po natin yan, ito po muna, itong nasa unahan, ikaw bilang you, sumunod ay itong bumili bilang bought. So, ang mangyayari ay you bought. Tapos sumunod ay itong nasa baba ng mga libro, books. You bought books. Tapos, ang ginamit natin ay para sa iyong kaibigan. So, pag in English po natin ay for your friend. Okay, pagsamasamahin lang po natin yung mga English na salita. You bought books for your friend. Okay, kung mapapansin nyo, ang bilis po natin makabuo po ng mga English sentences kasi meron po tayong pattern. At kung mapapansin nyo, kaya nagkakaroon po tayo ng tamang ideya o pag narinig nyo yung sinabi ko ay naunawaan nyo ng maigi kasi yung mga salita po natin sa ating mensahe ay tama po ang mga kombinasyon, tama ang pagkasunod-sunod. Okay? So, nagawa ko po yan gamit po itong subject plus verb plus direct object plus preposition plus object. Okay? Yung subject po ay itong I hanggang dito kay Barney. Okay? Tapos yung verb po natin ay itong action na ginawa ni Barney sa panahon na iyon. Ito po yung bought, bumili. Tapos yung direct object ay ito pong nasa baba ng bumili. Simula a book hanggang dito sa ng merienda. Okay po? So yan yung direct object. Tapos sumunod ay preposition at ang preposition po natin ginamit ay itong for. Tapos yung object po naman natin pagkatapos ng preposition ay ito pong ang umpisa ay him hanggang dito kay Toby. Dito naman sa baba, ang umpisa ay itong kanyang, tapos sinundan natin ng noun na kaibigan o kaya partikular na pangalan na Mateo. Pipili na lang po kayo dyan. Okay, so tandaan nyo lang po itong ating pattern na ito. Subject plus verb, direct object, preposition, tapos ang pinakahuli ay object. At yan yung tamang kombinasyon ng mga salita sa English. Kaya kung mapapansin nyo yung ating Tagalog, sa ating Tagalog, ang nauna ay itong bought bilang bumili. Pero pag in English na po, ang inuuna po natin ay subject. At ang subject po ay itong katuturo ko lang sa inyo. Yan yung tamang
pagkombinasyon ng mga salita kapag ini-English nyo na yung inyong Tagalog na mensahe. Okay? Bali po, ang itinuturo ko sa inyo ngayon ay gusto nyo pong sabihin na yung ating pinag-uusapan o itong ating subject ay may ginawang aksyon. At ang ginawa niyang aksyon ay itong verb bilang bumili. Okay? Ginawa niya po yung pagbili at ang kanyang pinili ay itong direct object ng libro. Kaya niya ginawa yan, bumili yung ating pinag-uusapan ng libro kasi meron po siyang pagbibigyan noong libro. Na yung pagbibigyan noong libro ay, syempre, siya yung magkakaroon ng benepisyo. Diba? Siya yung makakatanggap ng object na binili mo, siya yung magbebenepisyo noong ginawa mong aksyon. Di ba po ba? So, yun yung gusto kong ituro sa inyo ngayon. Na pag narinig kayo na sinabi nyo po itong leksyon natin na ito, itong gagawin yung mga English sentences dito sa leksyon na ito, ay ang may bibigay nyong ideya ay sinasabi nyo na yung ating pinag-uusapan ay may ginawang aksyon para sa ibang tao. Okay? Tandaan nyo na po yun. Yung ating pinag-uusapan ay may ginawang aksyon para sa ibang tao. At dito nga po sa ating halimbawa, ay ako ay bumili ng libro para sa kanya. Okay? Tapos lalaki po yung kanya, him. Okay? Ngayon, kung mapapansin nyo, marami po tayong option dito sa salitang pagbili para mas marami po kayong matutunan. Pag sinabi kong a book, isang libro lang yan. Pero hindi nyo po yan itinuturo ng partikular. Alam nyo lang na libro yan, pero hindi nyo alam ng partikular kung anong klaseng libro yan. Kung libro ba yan na patungkol sa sports o sa patungkol sa sci-fi, hindi nyo po alam. Basta alam nyo, libro lang yan. Okay? Pag ganun po yung gusto nyo ibigay na idea, gagamit kayo ng A. Okay? Indefinite article ang tawag dyan. Na ang sinasabi nyo na itong librong ito ay ipinapalam nyo doon sa inyong kausap na alam mo siyang libro pero hindi mo talaga alam kung anong particular na libro ito. Okay? At tinranslate ko na lang po itong A bilang nang. Okay? So, ang A po, itong indefinite article na A ay ginagamit lamang po sa pang-isahan na bilang na noun. At pag tinignan nyo po itong book sa dictionary, noun po yan. At isa lang po ang bilang niya. Kasi walang S sa dulo. Okay? Samantala, pag ang gusto nyong sabihin ay ng mga libro, yung noun natin dapat naka-plural form. Titingnan nyo sa dictionary kung anong plural form ng book. Makikita nyo sa dictionary, yung B-O-O-K-S ay sinasabi ng dictionary na naka-plural form yun. Kaya yun ang susundin nyo para masabi nyo sa English itong ng mga libro. Ibig sabihin, higit sa isa ang bilang ng libro. Okay? Pero, marami siyang libro pero hindi mo talaga sigurado yung kung anong klaseng libro yung mga yon. 'Di ba? Ganun po 'yon. Ngayon, pag ang sinabi ko naman ay noong o kaya nung libro, ang ibig naman sabihin po natin yan ay alam noong kausap natin kung anong klaseng libro yung tinutukoy nyo. Ganun naman po yon. At alam niya, pag sinabi kong nung libro o noong libro, alam niya na, kunyari, ang alam ko dun sa librong sinasabi ko ay patungkol po sa sci-fi, alam niya rin na patungkol sa sci-fi yung librong iyon. Pag gumamit ka ng noong o nung, na pag in English po natin ay da o di. Okay? Ang pronunciation. Okay? Ngayon, pag noong mga libro o nung mga libro, marami na po, pwede nyo pa rin gamitin ang da na sinasabi nyo na alam mo itong mga librong ito. Itong sinasabi ko. Alam mo itong mga ito.
Okay? So, da. Nung para, nung o noong o nung para sa da. Okay? Tapos, ayan na. Tapos naglagay pa po ako ng iba pang mga halimbawa na pwede nyong pagbasihan. Kunyari, itong regalo, paltan nyo ng phone. A phone. Di ba? Kunyari, bumili ako ng phone. Pag in English natin, I bought a phone. Ganun lang po. Yun lang po ibig ko sabihin. Tapos nagdagdag din po ako dito ng mga nakakalito pero gamit na gamit. Bumili ako ng pagkain. Kapag in English nyo, I bought food. Okay? Hindi ako naglagay ng A kasi ang food po o pagkain, pag ang pinag-usapan na po natin ay English, ang food po ay uncountable noun. Ibig sabihin ng uncountable noun, hindi po yan pinapartneran ng indefinite article na A o N. Kaya wala kayong makikitang A. Pero pwede nyo yan lagyan ng da. Pwede po yun. Yung A o N lang ang hindi pwede. Tapos itong a dessert, yan, pwede nyo lagyan ng A yan. Kasi mayroong kayong tinutukoy na particular na panghimagas. Okay? Bumili ako ng panghimagas. I bought a dessert. Okay? O kaya ito, bumili ako ng umagahan. Ang breakfast po ay uncountable noun. Kaya walang A. Pero sa Tagalog na mensahe, kailangan nyo maglagay ng nang. Kasi yun ang tama, yun ang batas. Okay? Tandaan nyo ha? So, bumili ako ng umagahan. I bought breakfast. Okay? So, yan ang ibig kong sabihin. Okay? Tinuturoan ko lang kayo ng tamang paggawa ng direct object. Okay? Ngayon, kung gusto nyo pa po ng iba pang verb, meron tayo dito, ito. Subukan nyo pong gamitin ito. Kunyari, sumulat ako ng speech. Pag in English po natin yan, I wrote a speech. So, ganun lang kadali. Okay? Na sana po makikitandaan po itong mga ito. Okay? Simula bumili hanggang dito sa nagtahi. Kasi ito po ay gamit na gamit. Okay? At sasabihin ko po sa inyo ang dahilan kung bakit. Ang dahilan po kasi, di ba ang ating title ay tamang pagkombinasyon ng mga salita. Ang itinuturo ko talaga sa inyo dito ay ang paggamit ng verb at preposition. Ang tinuturo ko sa inyo dito ay ano bang klaseng preposition ang pwede natin gamitin sa verb na naka-given o nakabigay po dito sa ating leksyon. Katulad ng bought, itong bumili, itong wrote, itong made, itong prepared, itong gave, itong built, cook, planned, designed, hanggang dito sa should. Ano bang preposition ang pwede nating i-partner dyan? Na makakagawa po tayo ng ideya na sinasabi natin na yung ating pinag-usapan ay may ginawang aksyon para sa ibang tao. Okay? At ang sagot po dyan ay yung ating verb na bought hanggang dito sa should, ay maaaring ang i-partner nyo dyan para masabi nyo na yung ginawa nyong action ay para sa ibang tao ay itong salitang for. Kaya ang ibig ko lang sabihin, kung ang gusto nyong ibigay ay yung kabibigay ko lang na ideya na para ang makapag-benefit noong direct object natin ay ibang tao, ay kailangan yung gumamit ng preposition for. Okay? At ano ba ang mga verbs na maaaring i-partner o ipang-combine sa for ng tama?
Eh di itong kabibigay ko lang, itong bought hanggang dito sa should. So, kaya ipinatatanda ko na sa inyo. Pag gumamit kayo ng bought, tapos gusto nyong sabihin ay bumili ako ng bagay na ito para sa ibang tao, tiyak, kakailanganin nyo yung tulong ng for para maibigay nyo ng kompleto yung ideya na mayroong ibang taong magbebenepisyo. Okay po? So, kung mapapansin nyo, marami po akong nilagay ditong mga verbs. At pag natandaan nyo yan, simula bought hanggang dito sa should, pag natandaan nyo na yan, yung mga verbs natin yan, ang tatandaan nyo na lang po preposition ay for. Okay? Tapos tandaan nyo po na yung verb natin plus preposition for ay nakakatulong para masabi natin na yung inyong ginawang aksyon ay ang magbe-benefit po o ang magbe-benepisyo ay ibang tao. Okay po? Katulad po nung kabibigay ko lang na halimbawa. Okay? So magbigay pa po ako ng isa pang halimbawa. Okay, punta naman tayo dito. Subukan po natin itong gumawa. Tapos cake. Cake ang ginawa naman. Okay? Kayo nang bahala kung ang nilagay ko kasi dito a donation ng donation o donasyon. Okay? Pero ang gusto ko ay gamitin itong cake, ibang option naman. Kasi pwede nyo pong paltan itong ating direct object. Sa halip donation, edi cake yung ginawa ko. Okay? So kayo na lang pong bahala magbago. Katulad po nitong cook, delicious dish ng masarap na ulam. Pwede nyo yung paltan ng iba. Okay? So kayo na lang pong bahala. Kaya magagamit nyo rin po agad ito. Okay? Subukan po natin itong made tapos cake po yung ating ginawa para sa ibang tao. Subukan natin si Barney. Okay? Gumawa si Barney ng cake para sa iyo. Gumawa si Barney ng cake para sa iyo. Kapag in-English po natin yan, Barney made a cake. Okay? Made a cake. Lagyan natin ng A. Okay? Gumawa ako ng isang cake. Okay? Tapos, para sa iyo. Pag in-English po natin yan, para sa iyo. For you. Barney made a cake for you. Yun na po yun. Barney made a cake for you. So, ganun lang kadali. At nakapagbigay na po kayo ng ideya na sinasabi nyo na kayo ay may ginawang cake at ang nagbenepisyo po na ibang tao ay ikaw. Okay? So, sana po makikipag-aralan ng maigi itong ating leksyon. Okay? So, tinuruan ko na kayo ng tamang kombinasyon ng verb at preposition at yung ideyang ibinibigay niya. At tinuruan ko pa po kayo ng tamang pattern sa paggawa ng mga English sentences na ang ideya ay, paulit-ulit ko na sinasabi, na ang ideya ay yung ating pinag-uusapan ay may ginawang aksyon para sa ibang tao. At ito po yun, subject plus verb plus direct object plus preposition plus object. Okay? So, yung object po natin dito ay maaaring itong him hanggang dito kay Toby. Okay? At saka itong nasa baba, itong kaibigan, kamag-anak, magulang, katrabaho. Teka, yan. Katrabaho, tapos nanay, tatay,
o kaya particular na pangalan, Mateo. Ang ibig ko sabihin dyan, pili muna kayo dito. Kunyari, itong kanilang kamag-anak. Kapag in English yan, their relative. O kaya, aking magulang, my parent. Yan yung magbebenepisyo. Okay po? So, sana may kipag-aralan ng mahusay kasi kitang-kita nyo na magagamit nyo rin po ito. Kasi marami po tayong verbs na nakalista dito. Okay, na ginagamitan po ng preposition for. Okay po? So maraming salamat po sa mga nagsasubscribe po sa ating channel. Napakalaking bagay po ng ginawa nyo ng pagsasubscribe. At maraming salamat din po sa mga nag-share para matulungan ng ating channel at saka sa mga naglalike at nagpupuso. Maraming salamat po.